Isang magandang gabi po sa lahat. Ako po si Elena Buspaw, Tubong San Roque, Laguna. Bata pa lang ako ay mahilig na akong maniwala sa mga pamahiin, lalo na sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga kulam, barang at gayuma. Pero noong taong 2015, hindi ko inakala na ang mga kwentong iyon ay magiging bahagi ng buhay ko. Noong panahong iyon, Buspaw, ay 23 taong gulang ako. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na parlor sa bayan ng Mahayhay. At doon ko nakilala si Rodel, isang construction worker na madalas nagpapagupit sa amin. Maamo ang mukha niya, tahimik at laging nakangiti. Hindi ko alam kung bakit, Buspaw, pero sa tuwing dumarating siya, parang may kakaibang lamig akong nararamdaman sa paligid. Lumipas pa ang mga linggo. Nagsimula kaming maging malapit. Madalas niya akong sunduin pa uwi. Minsan ay binibigyan pa ng bulaklak. At may mga pagkakataong parang alam niya kung anong iniisip ko, kahit wala akong sinasabi. Hindi ko iyon pinansin. Akala ko ay ganun lang talaga kapag gusto ka ng isang lalaki. Pero paglaon, Buspaw, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi ay habang pauwi ako galing trabaho, may naamoy akong matamis sa hangin. Parang pabango ng bulaklak, pero may halong kakaibang amoy. Parang nasusunog na damo. Pagdating ko sa bahay, nakakita ako ng maliit na bote sa may pintuan. May lamang pulang likido at nakasulat sa papel ay, "Para sa'yo, mahal kita." Naisip kong galing iyon kay Rodel. Pero nang tanungin ko siya kinabukasan, itinanggi niyang siya ang naglagay nun. Mula noon, Buspaw, nagsimulang magbago ang lahat. Sa tuwing nasa paligid si Rodel, parang nahihilo na ako. Nakakaramdam ako ng matinding init sa dibdib. Para bang may humihila sa kaluluwa ko. Hindi ko siya gustong layuan. Pero kapag hindi ko siya nakikita ay para akong sinasakal. Nawalan ako ng gana sa pagkain. Pumayat ako at nagsimulang makakita ng mga anino sa bahay. Minsan, Buspaw, habang naliligo ako, naramdaman kong may humaplos sa likod ko. Pagharap ko sa salamin, may bakas ng kamay sa balikat ko. Kulay itim, parang paso. Kinabukasan, dinala ako ni Mama sa albularyo sa kabilang bayan, sa Nagkarlan. Ang sabi ng matanda ay, "May gumamit sa'yo ng gayuma. Hindi lang basta gayuma. May halong dugo at lupa sa libingan." ayon sa albularyo, si Rodel daw ay lumapit sa isang matandang babae sa sitio Bagong Silang, isang kilalang mangkukulam. Ginayuma daw ako gamit ang buhok ko at patak ng dugo mula sa sugat ko noong minsang nasugatan ako sa gunting sa parlor. Nasa ilalim daw ako ng isang sumpa ng pag-ibig. Isang uri ng kulam na magbubuklod sa dalawang tao kahit ayaw ng isa. Pinabalik kami ng albularyo ng 3 gabi para sa pagtatanggal ng tanikala. Tuwing gabi, kailangang magsindi ng 3 kandilang puti
sa labas ng bahay. At kailangang ipagdasal ang orasyon ng paghihiwalay ng diwa. Sa unang gabi, Boss Pao, may narinig kaming kaluskos sa likod ng bahay. Akala namin ay pusa lang. Pero nang sinilip ni Mama, may nakita siyang lalaking nakatayo sa dilim. Nakangiti iyon at may dugo sa gilid ng bibig. Kinabukasan ay nalaman naming si Rodel ay hindi pumasok sa trabaho. Ayon sa mga kasamahan niya, nakita raw siya sa may sementeryo. Naglalakad na parang wala sa sarili. Hawak-hawak ang maliit na bote na may pulang likido. Pagdating ng ikatlong gabi ng ritual, habang sinisindihan namin ng kandila ay biglang umihip ang hangin at namatay ang apoy. Sa mismong sandaling iyon ay may narinig kaming sigaw mula sa labas. Boses yon ni Rodel, Boss Pao, humihingi ng tulong. Nang sumilip kami ay nakita namin siyang gumagapang sa lupa. May itim na usok na lumalabas sa bibig niya. Ang balat niya ay unti-unting nagdidilim. At bago pa siya tuluyang bumagsak, nakita ko ang mga mata niya, Boss Pao. Puno ng takot. Parang nakikita niya ang isang bagay na hindi namin kayang makita. Matapos ang gabing iyon, muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Wala na ang mga anino, wala na ang matamis na amoy. Pero tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, naaamoy ko pa rin minsan ang halimuyak na iyon. Parang pabango ng bulaklak na nasusunog. Sabi ng albularyo, Boss Pao, hindi ganap na nawawala ang sumpa ng gayuma. Maaari lamang itong mapahina, ngunit ang koneksyon ng dugo at kaluluwa ay mananatili. Kaya hanggang ngayon, sa tuwing dumadaan ako sa lumang sementeryo ng San Roque, naririnig ko pa rin ang boses ni Rodel. Mahina pero malinaw. Parang tawag ng pag-ibig na hindi tinanggap ng langit. At doon ko naunawaan na may mga pag-ibig na hindi kailanman dapat pilitin, sapagkat ang halimuyak ng gayuma ay amoy ng kaluluwa na sinunog ng pagnanasa. Ako si Ramil. Isang magandang gabi po sa lahat. Isa akong electrician mula sa Quezon City na minsang naatasang mag-ayos ng kuryente sa isang bayan na hindi ko malilimutan. Yun ang San Roque, Quezon Province. Isa itong maliit na bayan sa paanan ng bundok Banahaw, kung saan ang katahimikan ay tila may kasamang tinig na bumubulong sa dilim. Ang kwentong ito ay nangyari noong 2018 sa gitna ng tag-ulan. Gabi-gabi ay tumitilaok ang mga manok kahit 12:00 na ng gabi. At ang mga ilaw sa kalye ay palaging nagpipiliker bago tuluyang mawala. Isang gabi, Boss Pao, nagkaroon ng malawakang blackout. Hindi lang sa San Roque, Boss Pao, kundi sa 3 karatig bayan, sa Lukban, Mahayhay at Sampaloc. Ako ang pinadala ng kumpanya upang siyasatin kung saan nanggaling ang problema. Pagdating ko sa bayan ay kakaiba agad ang pakiramdam ko. Ang hangin ay malamig
ngunit mabigat. Wala ni isang poste ng ilaw ang gumagana. At ang tanging liwanag ay ang sinag ng buwan na pilit kumakawala sa makapal na ulap. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik para sa isang gabi ng blackout. Karaniwan ay may maririnig kang mga tao, aso, o ingay mula sa mga bahay. Pero doon, Buspaw, ay parang ang buong bayan ay natutulog ng sabay. Dumaan ako sa Barangay San Miguel, kung saan unang naiulat ang pagkawala ng kuryente. Napansin kong bawat bahay na madaanan ko ay may kandilang nakasindi sa labas ng bintana. Parang mga alay. Ang ilan pa ay nakapako sa gate. Ang iba rin ay nasa mismong bakuran. Akala ko noong una, tradisyon lang yon. Pero habang lumalalim ang gabi, Buspaw, ay napansin kong lahat ng kandila ay sabay-sabay nawawala ang apoy. Parang hinihipan ng isang malamig na hininga na sabay dumadaan sa buong kalsada. Pagdating ko sa lumang substation ng San Roque, doon na nagsimula ang kababalaghan. Ang gusali ay itinayo pa noong 1970s at halos walang pumapasok doon, Buspaw. May mga lumang generator, kalawangin ang mga pinto, at amoy langis at lumang kahoy ang paligid. Habang sinusuri ko ang mga linya ng kuryente, napansin kong may isang lumang fuse box na tila binuksan mula sa loob. Hindi ito posible dahil ang substation ay nakalak at ako lang ang may susi. Pinailawan ko gamit ang flashlight ang paligid. Doon ko nakita na may marka ng kamay sa alikabok ng sahig. Mga bakas na tila may humila sa sarili palabas ng fuse room. Makinis ang mga marka, parang hindi kamay ng tao. At may mga patak ng tubig na hindi ko maipaliwanag kung saan galing. Lumabas ako sandali, Buspaw, upang tawagan ang supervisor ko. Pero napansin kong wala akong signal. Nilingon ko ang paligid at doon ko napansin ang mga poste ng kuryente na parang may mga aninong nakasabit. Hindi malinaw kung tao o hindi, pero gumagalaw sila kahit walang hangin. Pagbalik ko sa substation ay nakabukas na ang pinto. Hindi ko na maalala kung iniwan kong nakasara iyon. Sa loob, Buspaw, ay malamig. Mas malamig kaysa sa dapat. Ang mga kandila sa labas ay sabay-sabay namatay. At tanging flashlight ko na lang ang nagbibigay liwanag. Bigla kong narinig ang ingay ng kuryente, Buspaw. Parang umaandar ang generator. Pero hindi ko pa ito binubuksan. Lumingon ako at nakita kong umiikot na ang dial ng voltmeter kahit walang koneksyon sa power source. Habang tinitignan ko iyon, Buspaw, ay unti-unting lumiwanag ang ilaw sa loob ng substation. Pero hindi ito dilaw gaya ng karaniwang ilaw. Ito ay kulay bughaw at puti, parang mula sa mga alon ng tubig. At sa kislap ng ilaw na iyon, ay nakita ko sa salamin ng control panel ang refleksyon ng isang lalaking nakasuot ng lumang uniforme ng engineer.
Basang-basa siya, Boss Pao. May mga paso sa braso. Nakatingin siya sa akin mula sa likuran. Pero paglingon ko ay wala naman siya doon, Boss Pao. Ngunit naiwan sa sahig ang basang marka ng sapatos papunta sa likod ng gusali. Sinundan ko ito hanggang sa may balon. Isang lumang balon na halos natatakpan na ng mga damo. Dito natapos ang mga bakas. Paglapit ko ay naamoy ko ang lumang langis at sunog na kawad. Tinignan ko ang ilalim gamit ang flashlight. Doon ko nakita ang isang lumang ID. Nakasabit pa sa kalawangin na bakal. Nakasulat doon ay Engineer Feliciano R. Mendoza, San Roque Power Corporation, 1979. Ayon sa mga matatanda na nakausap ko kinabukasan, si Engineer Mendoza raw, Boss Pao, ang huling namatay sa substation matapos itong masunog dahil sa overload noong 1979. Hindi na nahanap ang katawan niya dahil bumagsak daw ang lupa at nilamon ng balon ang buong generator room. Mula noon, tuwing nagkakaroon ng malawakang blackout sa San Roque, laging may nakakakita sa kanya. Isang lalaking basang-basa, may dalang lumang tools, nag-aayos ng kuryente, at kapag bumalik ang ilaw ay lagi siyang nakikita sa gilid ng poste na nakatingin lang. Pagbalik ko sa Maynila, iniwan ko na ang trabaho sa linya. Pero hanggang ngayon, Boss Pao, tuwing may marinig akong balita ng blackout sa Quezon, palagi kong tinitignan kung kasama ba sa ulat ang bayan ng San Roque. Dahil sigurado ako, hindi lahat ng nag-aayos ng linya ay buhay pa. Isang magandang gabi, mga kahoror. Ako si Rafael, isang driver ng pampasaherong van na bumabiyahe mula Cubao papuntang Lucena City. Matagal na akong namamasada, halos 10 taon na rin. Sa dami ng biyahe ko araw-araw, hindi ko akalaing may isa palang gabi na babago sa pananaw ko tungkol sa mundo at sa pagitan ng mga buhay at patay. Noong Disyembre 18, 2016, alas 10 na ng gabi, paalis na kami ng Cubao Terminal. 6 lang ang pasahero ko. Bihira sa oras na iyon dahil malapit na ang Pasko at karamihan ay umuuwi na ng maaga. Tahimik lang ang biyahe, Boss Pao. Malamig ang hangin at umaambon pa ng bahagya. Sa may Muntinlupa exit, napansin kong may babae sa gilid ng kalsada. Nakaputing bestida yon. Basang-basa siya at tila naglalakad ng walang direksyon. Gusto ko sanang huminto, pero may kung anong pangingilabot akong naramdaman. Yung parang may bumubulong sa isip ko na huwag kang titingin ng matagal. Pagdating namin ng San Pablo, Laguna, nagsimulang bumigat ang ulan. Puno ng hamog ang windshield. At kahit naka-high beam na, halos hindi ko na makita ang daan. Naririnig ko lang ang huni ng hangin na parang humihiyaw. At ang mga pasahero ko ay tahimik.
tulog na halos lahat sila. Pero nang marating namin ang Maharlika Highway, may kakaibang lamig na hindi galing sa aircon. Yung lamig na parang gumagapang sa balat, sumisingaw mula sa lupa. Pag-ikot ko ng manibela papasok, biglang may tumawid sa gitna ng daan. Isang batang babae. Nakayuko lang, nakalugay ang buhok. Naitigil ko ang van sa gitna ng kalsada at halos sabay-sabay kaming napasigaw. Paglabas ko para tignan, wala na ang bata. Pero may bakas ng putik sa harap ng van at may marka ng kamay sa salamin. Maliit na kamay lang, Boss Pao. Akala ko ay guni-guni lang. Pero pagbalik ko sa loob ng van, isa sa mga pasahero ko ay isang matandang lalaki na biglang humikbi. Narinig ko siyang bumubulong. Hindi siya dapat makita. Hindi ko na pinansin dahil baka natatakot lang siya, Boss Pao. Pero mula noon, naramdaman kong may kasabay na kaming hindi nakikita. Habang papalapit kami sa Candelaria, nagsimula na akong antukin. Pero sa bawat pikit ng mata ko ay parang may aninong dumadaan sa side mirror. At sa bawat sulok ng van, parang may malamig na hininga. Tumigil ako, Boss Pao, sa isang petrol station para magpahinga at bumili ng kape. Lahat ng pasahero ko ay tulog pa rin. Pero may isang bakanteng upuan sa dulo na ngayon ay may nakadukwang na babae. Nakayuko yun, basang-basa. Napatigil ako at pagtingin ko uli ay wala na iyon. Walang bakas ng tubig, walang marka. Pero naroon pa rin ang amoy ng basang lupa at kalawang. Pag-alis namin, Boss Pao, doon ko napansin ang kakaiba. Naging sobrang tahimik ang loob ng van. Wala na rin ang ingay ng ulan. Sa labas ay parang hindi na gumagalaw ang mga puno. Hindi na umaandar ang oras. Tinignan ko ang orasan. 2:37 AM na. At nang muli kong tignan yun, Boss Pao, makalipas ang ilang minuto ay 2:37 pa rin. Makalipas ang ilang kilometro, nakita ko sa gilid ng daan ang isang karatulang kalawangin. Nakasulat ang "Welcome to Barangay San Roque." Pero alam kong wala namang San Roque sa pagitan ng Candelaria at Sariaya. Tumuloy pa rin ako, Boss Pao. Wala na akong mapagpilian. Ang kalsada ay diretso lang. Pero parang paikot-ikot lang kami. Sa mga gilid ay may mga bahay na walang ilaw. Mga puno ng saging na parang nakayuko sa amin. At sa bawat kanto ay may mga aninong nakatayo. Mga walang muka. Pagtingin ko sa rearview mirror ay napasinghap ako. Ang mga pasahero kong kanina ay 6 lang. Ngayon ay 7 na. Ang isa sa kanila ay nakaupo sa pinakadulo. Nakayuko lang, Boss Pao, at nakaputi. Hindi siya humihinga. Hindi siya gumagalaw. Pero nakatingin siya sa akin sa salamin. Pinilit kong wag pansinin. Itinoon ko ang tingin ko sa kalsada. Pero nang umabot kami sa pinakadulo ng kalsada,
ay wala ng daan. Puro kakahuyan na yon, Boss Pao. Kaya tumigil ako. Huminga ng malalim at paglingon ko ay wala na rin akong pasahero. Ang buong van ay walang laman. Nasa gitna ako ng isang lugar na hindi ko kilala. Wala ring signal doon. Wala ring ilaw. Lumabas ako ng van at nilibot ang paligid. Ang lupa ay malambot, parang bagong hinukay lang. Sa malayo ay may ilaw na parang kandila. Kaya lumapit ako at nakita ko ang maliit na puntod. Nakalagay doon, Maria L. Reyes, 2003 to 2016. At sa tabi ng puntod ay may laruan, Boss Pao. Isang maliit na teddy bear at may basang bestida. At sa sandaling iyon, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa braso ko. Nang lingunin ko ay naroon siya, Boss Pao. Ang batang babae sa kalsada. Nakangiti, pero ang mga mata ay itim, na walang mga puti. Hindi ko na alam kung paano ako nakabalik sa bayan. Pagmulat ko ay nasa Sariaya Police Station na ako. Wala na ang van. Ang sabi ng mga pulis ay may nakitang van sa bundok ng Tayabas. Puno ng kalawang. At ayon sa tala, iyon daw ang van na nawala taong 2016. 6 na taon na ang nakakalipas. At doon ko lang napagtanto na ang gabing iyon na akala ko ay isang biyahe lang, ay matagal na palang tapos. Ako si Rafael, Boss Pao. At ito ang kwento ng aking biyahe na hindi na nakauwi. Isang magandang gabi, Boss Pao. Tawagin mo na lang akong Renz. Isa akong ordinaryong empleyado sa isang delivery company sa Quezon City. Isa akong rider na araw-araw ay nag-iikot sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Mula Cubao, Sampaloc, Tondo, hanggang Pasig. Sanay na ako sa puyat, sa traffic, sa init at ulan. Pero may isang gabing hindi ko na malilimutan. Dahil sa gabing iyon, ay natutunan kong hindi lahat ng parcel ay dapat mong ihatid. Noong Hunyo 14, 2019, alas 12 ng madaling araw, nakatambay pa rin ako sa warehouse sa May Kamuning. Naghihintay ng huling batch ng delivery. Dapat ay tapos na ako, Boss Pao. Pero may isang parcel daw na hindi pa naipapadala. Ayon sa system, rush delivery raw iyon. Deliver tonight or tomorrow morning. Kaya kahit antok na ako, ay pumayag akong ihatid. Pag-abot sa akin ng parcel, Boss Pao, ay napansin kong kakaiba ito. Hindi yun malaki, pero mabigat. Binalot sa lumang brown paper at tinalian ng makapal na tali na parang lubid. May nakadikit na address. Block 7, Lot 3, Phase 2, North Purview, Quezon City. Wala akong napansing kakaiba sa una. Pero nung isinuot ko sa box ng motor, ay may narinig akong mahinang katok sa loob. Akala ko nung una ay dagalang o laruan. Pero nang itinagilid ko,
ay huminto yun. Para bang nakikinig yung laman. Madilim ang daan papuntang North Fairview, Boss Pao. Dumaan ako sa Commonwealth Avenue. Tahimik at wala masyadong sasakyan. Pagdating ko sa subdivision, binati ako ng bantay. Pero nang makita niya ang parcel sa likod ng motor, ay bigla siyang nanlumo. Sir, Sabi niya, saan mo ihahatid yan? sinabi ko ang address. Tinignan niya ako ng matagal bago umiling. Matagal nang walang nakatira dyan. Tinawanan ko lang yon, Boss Pao. Akala ko ay biro lang niya yon. Pero nang ipasok ko ang motor sa loob, ay napansin ko na halos lahat ng bahay ay madilim. Parang walang tao sa buong kalye. Pagdating ko sa Block 7 Lot 3, napansin ko ang bahay. Lumang-luma na yon, Boss Pao. Halos gumuho na. May bakod pa, pero bukas ang gate. May kalawang na ang lock na parang matagal nang hindi nagalaw. Sinilip ko ang loob. Puro alikabok yon. May kortinang nakalawit. May lumang bisikletang kalawangin sa gilid. Pero may ilaw sa loob. Mahina lang yon, Boss Pao. Parang mula sa kandila. At sa sahig ay, sa gitna ng lumang sala, ay mayroong mesa. At sa ibabaw ng mesa ay may parehong parcel, tulad ng hawak ko. Napatigil ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero dahil sa trabaho, pinilit kong ilapit yung parcel. Nilapag ko na lang sa mesa. Nang mailagay ko na ay napansin kong pareho sila. Parehong kulay, parehong tali, parehong pangalan. Paglingon ko, Boss Pao, wala ng kandila. Madilim na ang buong bahay. At mula sa taas ay narinig ko ang mahinang yabag. Mabagal yon, mabigat, parang paa ng taong nakayapak na may kalansing ng kadena. Naglakad na ako paatras. Pero bago ako makalabas, may narinig akong huminga sa likod ko, Boss Pao. Malalim yon, mabigat at mainit. At doon ko napansin na bukas na ang parcel. Ang laman ay isang kahon ng lumang larawan. Mga litrato ng bahay na ito. Pero sa bawat larawan ay may isang lalaking nakatayo sa labas ng gate. Nakasakay sa motor. Hawak ang parcel. At sa huling larawan ay ako na yun, Boss Pao. Tumakbo ako palabas. Sinubukan kong umalis. Pero ayaw umandar ang motor. Lumingon ako at nakita ko sa side mirror ay may isang lalaking nakatayo sa may pinto. Nakaputi yun. Nakangiti. Pero wala siyang mata. Lumalapit siya sa akin, Boss Pao. At habang papalapit ay naririnig ko ang pamilyar na katok. Hindi pala galing sa parcel yun. Galing pala sa kanya. Sa loob ng dibdib niya. May tunog na parang may kumakatok sa loob. Nang makaalis ako, Boss Pao, diretso ako sa presinto. Pero pagbalik namin kinabukasan, wala nang bahay doon. Walang Block 7, Lot 3. Ayon sa barangay, hindi raw umabot ang numerong iyon sa Phase 2. Pagbalik ko sa opisina, sinabi ko sa manager ang nangyari. Tinignan namin ang logbook ng parcel. Pero nang buksan ang record ay walang parcel na nakarehistro noong gabing iyon.
Walang pangalan. Walang tracking number. Pero sa CCTV ng warehouse, malinaw na nakita, Boss Pao, na ako mismo ang pumipirma sa parcel at nilalagay sa box ng motor. At sa screen, bago ako umalis, may aninong lumitaw sa gilid. Parang may kamay na dumampi sa balikat ko. At doon nagsimula ang bangungot ko. Simula noong gabing iyon, tuwing may maririnig akong kumakatok sa gabi, hindi ko na basta binubuksan ang pinto. Dahil minsan, hindi tao ang naghahatid. Minsan, parsel ng kaluluwa ang dala. At ang tatanggap ay ikaw mismo. Kung naririnig mo rin minsan ang katok tuwing 10 oras ng gabi, wag mong isipin na hangin lang yan. Dahil baka, gaya ko rin, na nauna na ring na-deliver ang pangalan mo sa listahan nila.